Akala nga po natin ay mahihinto na doon sa ilang issue na tinalakay nitong si Vice Ganda sa kanilang konsyerto ni Regine Velasquez ang lahat. Pero meron pa po palang hahabol, si Senator Rodante Marcoleta. At sinabi nga po ni Senator Marcoleta yung napakawalang hiya ng taong yun. Lahat naman tayo merong kapintasan. Pero huwag kang namimintas lalo na kung mas marami kang kapintasan. Isa pong female personality na naglantad din po ng kanyang saloobin, nasaktan din po siya dahil ginamit din po siyang katatawanan ni Vice Ganda sa pag-uusap nila ni Regine Velasquez, si Sabrina M. Ako na may nalulungkot para kay Senador Robin Padilla, si parang nabubunton sa kanyang opisina yung mga kwento. Unang-una, skandalo naganap sa Senado na si Mariela nakaupo doon na pagka-glutadrip. Tapos eto na naman ngayon. Yung tungkol kay Nadia Montenegro na di umano ay nihitit sa 5th floor ng Senado. Okay si Nadia, ang huli nilang nakita na nanggaling doon sa CR. Pero ano ang resibo nila? Ayan. Diba? Wala silang hawak na resibo. Huwag agad-agad ilalabas. Pag wala pa kayong pruweba, yun lang naman yun. Abay, kayo lang ba ang may pangalan na iniingatan? Natural lahat meron. Kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika? Literal na bagyo, wala po sa Pilipinas ngayon. Pero, wag po kayong pakasiguro, ang mga bagyo po ng mga chika at kontrobersiya, tuloy-tuloy, walang humpay. Di ba naman, Romal Chika? Tama, walang magpapayong para naku, salong-salo nyo lahat ang kwento. Ay, payong yun sa'yo. Naku, ano naman kaya ang kay Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutor? Mga kontrobersiya, amin tilad-tila rin at bibigyan namin niya ng mainit na opinyon. Hindi ako sanay. Parang ang husay. I-take two mo nga yun, na perfect ka sa unang kambyo pa lang. Take two. Mga kontrobersiya, amin tilad-tila rin at bibigyan namin niya ng mainit na opinyon. Yun na yun. Talagang panahon na talaga niya na yun. Eh kasi binibigyan ng mga solo sa sa mga vlogs. Iba. Ang tapang-tapang, di ba naman? Ayan na nga po mga kachika. Of course, sa umpisa pa lang nagtatawa na, naghahalakaka na po tayo. Ano kaya ang mangyayari sa kabuuan ng programang ito? Ay nako, basta magkakasama po tayo sa inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now Na! Yung walang humpay, totoo yan eh, no? Naku, ilang araw na, magdadalawang linggo na. Ito talaga sa mga birthday talaga, isang 2 linggong selebrasyon. Oo, parang ganon. Alam niyo po, mga kachika, mga kapatid, akala nga po natin ay mahihinto na doon sa ilang issue na tinalakay nitong si Vice Ganda sa kanilang konsyerto ni Regine Velasquez ang lahat. Pero meron pa po palang hahabol. Of course, isa po sa mga binanggit niya doon sa kanyang concert, si Senator Rodante Marcoleta. Siya ang pinakahuling nagsalita. Kasi talaga naman kala nga natin hindi na siya magsasalita. Akala natin hindi niya papansinin. Pero yung pala sa kanya yung huling hirit. Oo nga, kasi nagkataon naman kasi na iniimbestigahan yung mga online na ay isa kasi si Vice sa mga gaming, endorser mga gaming. Yun, bukod doon, nagpa-interview din siya sa Net25. Napanood ko rin yun eh. At sinabi nga po ni Senator Marcoleta yung napakawalang hiya ng taong yun. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert na ngayon lang. Pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun. Galing. Yun ang sinabi niya talaga, seryoso. Malamya, malumanay, pero punong-puno po talaga ng galit. Alam mo na nandoon yung emosyon. Tsaka alam mo yung parang naguguluhan siya, bakit napasama ako dyan? Alam mo yung gano'n, bakit napasama ko siya sa show mo? Kaya nga sabi niya, hindi ka ba po pwedeng
magpatawa ng ating mga kababayan nang hindi ka nang aalipusta ng kapwa mo. Ayun. Bakit kailangan na alupustahin mo pa ang kapwa mo para ka lang makapagpatawa? Hindi tama yun. Hindi ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Oo. At sinabi niya pa, di ba, nasa tamang isip ba yan? Kung bakit ganyan ang mga pinagsasabi niya sa show niya? Tapos yung pinakamatindi doon, may isa pa na, lahat naman tayo merong kapintasan. Pero huwag kang namimintas, lalo na kung mas marami kang kapintasan. Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero Huwag mong gagawing katatawanan. Huwag mong gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan, halimbawa. Ayan. Galit. Galit Talagang sinabi, diretso. bumalik siya talaga na ganun ang kanyang sinabi. Kasi halal ng bayan. Itong si Senator Marcoleta, kaya nga ay mandated by the people. Katulad din ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan, mga ano po sila, halal ng bayan. Milyon-milyong kababayan po natin ang nagpwesto sa kanila dito sa posisyon na pagkataas-taas, di ba? Pagkatapos parang gagawin mo lang nakatatawanan. Yun. Oo. Sabi nga ni Senator Marcoleta, ba't hindi ka tumulad doon sa mga magagaling na komedyante? Nagbanggit, di ba? Oo, sila ni Mang Dolphy, si Panchito, si Babalo. Sabi, nagpapatawa pero wala silang inaalipos ng tao. Oo. Ang punto lang niya, bakit kailangan mamintas ka, mangalipusta ng kapwa mo, manglait ka, para lang makapagpatawa ka? Tama naman siya doon. Totoong-totoo naman yun, di ba? Opo, tsaka biniin mo, kasulad ng mga sinabi niyang yan, nanay ni Senator, talagang ayan yung nararamdaman ng mga tao nakapaligid sa kanya. Lalo na yung mga nagmamahal sa kanya. Lalo, di ba, napag-usapan natin yung mga anak niya. Di ba may mga anak niya, no? Kaibigan. Papa mo. Di ba may mga ganyan? Siyempre, di ba iiwasan yun? Tsaka siyempre nire-respetong tao siya, isa sa abogado, di ba? Tsaka hindi marunong Senador. Tsaka senador siya, tsaka hindi siya marunong magbiro, talagang diretso-diretso sa magsalita. At saka yun naman pong punto ng mga DDS, talagang sila ay landan sa pagsasabi na kapag hindi ka nagbigay ng public apology, hindi ka namin tatantanan. Yun ang sinabi nila. Inuulit po natin, sino ba ang nanguna, sino po ba ang unang nanakit. Kaya meron naman pong sumasagot. Duguan itong grupong ito ngayon duguan ng kanilang puso. Meron silang hinihiling. Tapos pinasok mo pa yung mga jokes na ganyan. Natural, magagalit talaga sila. Correct. Di ba sabi nga, nananahimik kami, inaano mo kami. Di ba yung mga ganyan, nananahimik kami, bigla mo kami isinalim sa mga ganyan. Ngayon tuloy, ang dami-daming memes na naglalabasan. At iba-iba. Grabe. Nako, pati si Attorney Vic. Ay, oo, si Atty. Vic Rodriguez. Oo, talagang nagsalita na siya. diretso din sa magsalita. Tsaka ang lalim nung kanyang diskurso. Sabi niya, masyadong mababaw yung iyong pagtalakay. Makinig ka para medyo lumalim naman ang diskurso mo. Para bang lumabas ang bio-bio mo naman. Parang ganon, di ba? At sila yung nagkakampanya na huwag tatangkilikin ang McDo. Wag McDon't daw. McDon't ang sabi. Sabi nga yung mga anak ko, sinabihan ko na wag muna tayong pumunta doon. Doon muna tayo sa Jollibee. Sabi niya ganun. At nandiyan naman, marami naman dyan na iba na meron ding mga fried chicken, di ba? Siyempre, unahin ko yung baliwag lechon manok. Ay, oo. Miss ko yan. Yes, at may andoks, di ba? Marami namang pong paraan, sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, iparamdam natin sa kanya yung sakit na ginawa niya sa atin. Diba? Yun ang kanya. Yung sakit, dapat maramdaman mo kung ano yung pakiramdam na ginagamit ang pangalan sa ganito mga kapagtitipon na malaki ang titipon. Pero nagkamali siya talaga kay FPRRD, nagkamali siya kay Senator Rodante Marcoleta. Napakarami pong nagmamahal sa kanila na hindi basta-basta mauupo lang sa isang sulok at papayagan na ang kanilang mga minamahal na iniidolo bilang lingkod bayan, basta lang sipa-sipain. Totoo. Hindi sila papayag sa ganon. At sa dami po ng nasentrohan ng kwento, sa laki ng mga pangalan, meron tayong nakaligtaan. Meron tayong nakaligtaan. Isa pong female personality na naglantad din po ng kanyang saloobin, nasaktan din po siya dahil ginamit din po siyang katatawanan ni Vice Ganda sa pag-uusap nila ni Regine Velasquez, si Sabrina M. Oo, Diba?
Kasi tinanong niya si Regine, di ba? Ikaw, sino ang paborito mong singer? Si Sabrina, sabi niya, no? Sabrina M, sabi niya. Yung pustiso ang ngipin, yung kaaway ni Rosana Roses sa The Bus, sabi niya. Yung nahuli, di ba? Sabi niya. Ang dami niya na sinabi. Samantalang ang ibig sabihin ni Regine, si Sabrina Carpenter na makakakulab ni Taylor Swift. Yun. Kaya ang tanong lang po namin, ang nasentrohan talaga ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Marcoleta. Pero kung tutuusin po, kay malaki o maliit na personalidad, iisa po ang puso na nasasaktan. Ang puso ni FPRRD, ang puso ng mga DDS, ng mga taga-suporta ni Senator Marcoleta, at ng iba pa niyang pinaglaruan, ay tulad din po ng puso ni Sabrina M na nasasaktan. Oo, nakakaloko nga yung dahil ni Sabrina, di ba? Nakalimutan ko na yan. Yan ang mga Huwag mo na ipaalala. Pero sa ginawa niyang yan, di ba? May mga anak yun. Diba? May mga kaibigan, may pamilya. Ang sabi ni Sabrina M, sana hindi mo na pinapaalala pa ang isang malungkot na nakaraan. Totoo. Napagdusahan ko na yan sabi niya. Tama. Totoo naman yun. At saka mali yung sinabi niya tungkol sa pustisong ngipin. At nagkamali si Vice Ganda ng kanyang pagsasaliksik. Hindi The Buzz yun. Showbiz Linggo yun. Nung magpanagpo si Rosana Roses at saka si Sabrina M. Kami pa ni Tito Butch Francisco ang may hawak ng programa. Kasi ang akala ni Rosana, si Sabrina M ang nagpamalita at naglabas ng kwento na mayroon na siyang 2 anak. Hindi totoo yon, hindi si Sabrina M. Kaya ang sabi ni Rosana, ikaw kung gusto mo, o sige, kunwari may anak na ako, ikaw ang gagawin ko, yaya. Sabi niya, huwag mo akong pakialaman. Ang pakialaman mo, yung ngipin mo na parang ngipin ng piranha. Yun ang sinabi ni Rosana. Yun ang sinabi ni Rosana. Noon yun. Sa Showbiz Linggo yun. Kaya, at ano pa man ang naganap, ay yung tungkol dun sa pagkakahuli sa kanya, pinagdusahan na nung tao yun. Bakit kailangan pang laruin at ipaalala? Kaya ang sabi ni Sabrina M, paano kung ikaw naman ang tanungin ko? Di ba pinatay ang tatay mo? Anong mararamdaman mo? Hindi ka ba malulungkot? Di ka ba masasaktan? Totoo naman. Yung ibinabalik talaga sa kanya yung sakit. Back to you talaga. Kaya hindi dapat talaga pinaglalaroan ang kahit sino, maliit o malaking personalidad. Lalo pa sabi nga niya ni Senator Marcoleta, itong trabahong ito, ano to kanya-kanya tayo ng profesyon, di ba? Sabi niya, lehitimo itong pagpapatawa mo. Bakit ganun? Hindi ka ba makakapagpatawa nang wala kang nilalait at inaalipusta ng kapwa mo? Yun lang naman yun. Respeto lang. Isa lang ang ibig sabihin ng lahat. Respeto. Yun lang. At saka alam mo, nung parang ramdam ko talaga yung pagkasakit ng ni Senator Marcoleta kasi sinabi niya, dinanggit niya pa si Senator Grace po, di ba? Hindi, kasi natawa. Pero ibig sabihin, parang nahiya siya, di ba? Bakit ba kaming dalawa ni Senator Grace? Bakit ako nasali dyan? Nasali ako dyan. Sabi niya. Bakit nga naman? Nananahimik sila, di ba? Kaya sa susunod siguro, sabi niya, ay dapat pag-aralan mo na ang mga gagawin mo. Kasi hindi tama na nang lalait ka at ikay nang aalipusta ng kapwa mo para lang makapagpasaya ka. Oo, kasi ito pangalawa na to bakit na ulit? Kasi nung una, dapat yung kay Jessica Soho. Oo, lesson na yun para sa kanya Leksyon na yun, doon tayo babangon. Pero hindi, inulit pa. So parang hindi mo maiaalis sa isip ng marami na parang sinasadya na. Kasi dapat may leksyon ka na Totoo. Ba't inulit mo pa, di ba? Walang iba tayong magagawa dyan, kundi ang pagkanta ni Wendell. Siguro baka ito sakaling, talaga. ito ang makapagpahilom sa mga sugat na nasaktan. Ito talaga ang magbibigay leksyon. Ay, di kakantahan ko na lang siya ng lakas tama, ikaw nawawala, lakas tama. Shackle. Shackle to di ba? Lakas, sabi na shackle. Okay. Alam mo ba yan? Ako hindi ako masyadong pamilyar sa kanta na to. Pero dito siguro, pwede yan. Lakas tama, ako'y nawawala, nawawala ang isip ko pag nakikita ka. Lakas tama, ako'y nawawala, Ang nawawala. tanong, malakas ba ang tama? Ay, nako. Mali. Mali. Okay. Malakas ang mali. Malakas ang mali. Ay, nako.
Dito naman po tayo sa pangalawang issue. Ay, eto rin. Ako na may nalulungkot para kay Senador Robin Padilla. Kasi parang nabubunton sa kanyang opisina yung mga kwento. Una na yung Gluta. Gluta drip. Gluta drip. Kasi alam na mo yan. Ikaw ang bihasa dyan. Unang-una, yung iskandalo naganap sa Senado na si Mariela nakaupo doon na pagka-gluta drip. Tapos, eto na naman ngayon. Nakakalungkot lang kasi alam na po natin ang kwento, yan po ay naging headline na ng mga pahayagan. Laman na rin po ng social media ito. Yung tungkol kay Nadia Montenegro na di umano ay humihitit sa 5th floor ng Senado. Yun. Ano ang kwento? Hindi kasi daw, nung una daw, may naamoy sila. Nung mid-July. May naamoy sila. Tapos ang bandang uli, siyempre hindi sila nagsumbong na sila doon sa Sergeant at Arms ng Senate. Tapos doon siyempre tinatahan ng Sergeant at Arms na ano ba, sige explain nyo parang nangangamoy marijuana doon sa taas, doon sa CR. Siyempre, bilang Sergeant at Arms ng building na yun, siyempre pupuntahan nila. Nag-ikot. Nag-ikot sila, pumunta sila dun sa CR. Tamang-tama naman, palabas na ata si Nadia Montenegro kasi sila papasok. Tatapos yung inspection, siguro nila yan, si Nadia lang ang nandun. Eto naman ang akin. Okay si Nadia. Ang huli nilang nakita na nanggaling doon sa CR. Pero ano ang resibo nila? Ayan. Diba? Wala silang hawak na resibo. Sana kung may hawak na dubi, si Nadia. Dubi po ang tawag nila kasi doon dubi. Yan, yung marihuana. Ang terminong isa dyan, diba? Dubi. Tapos, hinihitit, di ba? Siyempre, may tira. Sana kung nahulihan nila si Nadia na merong tira nung hinitit na marihuana. Kaso, sana nung nagchong siya, may natira. Yun yung resibo doon. Pero ang sabi nga ni Nadia, baka yung vape, ako merong vape, baka yun ang naamoy nila. Pero wala namang vape na amoy marihuana. Ang amoy ng talagang sinisikret, di ba? Wala namang ganon. So, nakakalungkot na si Nadia ang huli na nakita doon sa CR. Natural, siya ang pinagbintangan. Naka-headline kagad grabe ka agad. Pinapangalanan siya. Anong una nga, diba? Yung blind item pa ito No Mercy. NM. Dati daw miyembro ng That's Entertainment. Dating actress na staff ng isang senador. Kita mo naman ang nakakalungkot dito, si Senador Robin Padilla pa naman ang nagsusulong para maging legal dito sa Pilipinas ang marijuana. Dahil ang dami naman talaga na pupwedeng mapaggamitan ito. Mga medical reasons yan di ba? Para sa mayorya din naman. Pero hindi pa nga po legal Hindi tulad sa Europa, sa Canada, sa Amerika. Over the counter yan. Regulated yan. Di ba? Ang nakakalungkot dito kasi may mga pangalang lumabas. Siyempre, iisipin ng tao kahit hindi pa man din lahat, tiyak na siya. May pangalan na. Yun ang nakakalungkot. Nauna na kagad parang trial by publicity. Ganun yun. Hindi naman nahulihan ng kahit anong resibo. Wala naman silang maipapakitang ebidensya. Na opo, si Nadia talaga yung galing sa CR. Nakita namin yung tirado sa inihitit niyang marijuana. Sana ganon. At pinag-explain si Nadia in 5 days kung ano nangyari. Pero hindi totoo na siya ay pinag-resign ng opisina ni Senador Robin. Sinabi ni Attorney Philip Jurado yan. Pinagpapaliwanag siya. At ito pong ganito ay dapat talaga hindi ito kinakampihan, hindi ito pinagkakapo, hindi ito dapat pinagtatakpan kung totoo. At hindi rin naman dapat ibinibintang agad-agad kung wala naman kayo maipapakita na resibo. Yan din. Yun naman yun. Anong pinakamagandang paraan para maging safe ang lahat sa anumang opisina ng pamahalaan? Anong dapat gawin ng mga tao? Kailangan lahat sila mandatory drug test. Mandatory drug test. Kailangan talaga. Nung panahon ni Senator Tito Soto, nung siya ay Senate President, pinagawa niya yan. Nagkaroon ng mandatory drug test noon. Dapat ganon. Kaysa yung ganyan nakakahiya. Tsaka dagdag ko na rin si Coco Martin, di ba? Lahat ng kasali niya. Pinag-drug test. Sa Batang Quiapo at sa ang probinsyano, talagang mandatory yon. Kapag merong ng droga, hindi ka po pwede. Dapat talaga ganon. Para ang lahat ay ligtas sa bintang at sa mga ganito
ganitong haka-haka, Totoo. di ba? Yun ang pinakamaganda talaga doon. Alam mo yung ako lang, yung sa akin lang opinion, di ba, lumabas to. Hindi ba dapat internal ano muna yan? Bigla kasi nila linabas sa social media, di ba? Tapos siyempre kumalat na. Hindi ba dapat imbestigahan muna, internal muna, doon muna sa building na yun? Kasi may internal ano naman ng Senate eh. Dapat ganon. Dapat ganon. Bakit bigla nila linabas sa ano? Parang may plano Tsaka nagbigay ng report. Oo. Di ba? Yung Sergeant at Arms, nilabas. nagbigay ng report. Na ganito daw yan. Sinadya daw yung huling nakita doon sa CR. At sabi nga daw nung nakaamoy, pakitingnan, pakirikuridan nyo, pakiikutan nyo, kung saan ang gagaling yung amoy. Dahil parang nga raw sniffing dogs yung mga nandun. Lahat nagagano na. Oo, Habang naglalakad. So, ang dami na nakasinghot. Hindi kaya. Wow, Repa Pips. Ganun ba yun, di ba, Nay? Pag ano yung usap, wow, Repa Pips, Boma Labs. Oo. Di ba? Nakakalungkot. Ganun yun eh, yung mga second hand, di ba? Smoker, yun daw yung mas matindi ang talab, di ba? Ay, oo. Eh di, bakit ganun? Dapat internal muna, kaso lumabas na kagad. Wala Napagbintangan na kagad si Nadia. Yun. Lahat na talaga. Ako hindi naniniwala na gagawin ito ni Nadia sa pagkakilala ko sa kanya na meron siyang sakit. Alam naman natin kung anong kanyang pinagdaanan. Tapos yung kaliwang mata pa niya, hindi ba? Pinooperan niya yan. Siguro ang isang tao na merong diraramdam, hindi na magdadagdag pa ng anuman na bawal para lalo siyang magkaroon ng sakit, di ba? At saka yung meron ding opinion na kung ikaw, halimbawa, kung ako gumagamit, pupunta pa ba ako sa workplace ko para mahuli ako? Sa kotse niya, pwede naman, di ba? O di marag-marag siya dun sa loob. O di doon na lang, bakit pupunta ka pa sa Senado? Oo, na alam mo naman na ang daming ngayong mga kalaban na nagkalat. Oo, totoo yun. Diba? At saka ang daming po pwedeng mag-report, di ba? Ang po pwedeng manira sa'yo, sang katerba. Kaya dapat talaga, sarilinin mo. Correct. At kung mali, bigyan talaga ito ng parusa. Yun naman ang sinasabi ni Senator Robin, Senator di ba? Robin. Na kapag nagkasala, dapat bigyan ng Pananagutan na yun eh. Oo. Pero isipin mo, no, manghuhuli sa kalye, yung mga pulis, di ba? Drug, damo, di ba? Tapos pala, doon mismo Doon lang meron. mismo pala. Nakakahiya. Correct. Kaya dapat, para ligtasan lahat, anong sabi, mandatory drug test. Yun. Ganon. At Yun bigyan ng parusa kapag totoo. At kapag hindi naman, linisin nyo ang pangalan na nadumihan. Yun. Ayun. Yun Parang ang dapat. batas. Parang Batas ang laban. Diba, agad-agad, Nadia Montenegro, nasaan ang pruweba nyo? Yun. Nakakalungkot kasi, di ba? Kahit sweet paper man lang siguro, Oo wala naman nga. silang hawak. Alam mo, may nabasa nga ako doon sa comment diba? section. Sabi, ang Senado daw mahilig mag-imbestiga. Sino ngayon mag-iimbestiga sa Senado sa nangyari daw doon kay Nadia? Oo. Bakit? Ang dami-dami naman pwede mag-imbestiga. Ano yung punto mo? Hindi, ibig sabihin, di ba, Senate investigation, tapos anong mga inimbestigahan, di ba, mga ganyan. Di ba, tapos, sino ngayon mag-iimbestiga sa Senado? Meron. Yun, eh. Meron yun. Hindi lang naman ang unang pagkakataon to. Di ba? Marami pang iba na problema na nangyayari sa Senado. Di ba? Meron. Imposibleng wala. Ihaharap nga yan eh. Di ba? Kaya dapat lang talaga, huwag agad-agad ilalabas pag wala pa kayong pruweba. Yun lang naman yun. Abay, kayo lang ba ang may pangalan na iniingatan? Natural, lahat meron. Yun lang yun. O kantahan mo na. Dapat dyan yung lakas tama eh. Di ba? Yung kakantahan ko na lang siya, When the night has come. Banyo Queen to. Yun Ni ba yun? Andrew E. Bakit Banyo Queen? Ay, di ba sa banyo siya nahuli? Nakita. Ay, Hindi nakita. nahuli. di ba siya? nakita. When the night has come, tinatayang ilaw. Tinatayang ilaw. Madalas. Madalas. Lumalabas. Banyo Queen. Ba yan? Hindi ko masyadong to eh. Pag ganito yung mga kanta, hindi ako masyadong bihasa. Hindi ako pamilyar. Yung mga gaya ng mga lakas tama. Mga Banyo Queen. Banyo Queen, hindi masyado. Pero kapag kayong talagang seryoso mga kanta. mga bandahan naman talaga. Alam ko naman yan, di ba naman? Yun lang po. Ay nako, nakakatawa talaga. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan?
Naku, itong pag-uusapan natin, dito kayo maluloka din. Ay, ano ba to? Baka sandali Ito, naman. alam mo ito kasi may kaugnayan dito sa Senate eh. Ay, Oo. Bakit? Kasi 'di ba, alam naman natin na nangyari kay Nadia, 'di ba, doon sa Senate ganon. At kay Senator Marcoleta. Si Senator Marcoleta. Ngayon nililinis na nila ang kapaligiran ng Senate. Nilinis na. Oo. Nilinis na. Nakita ko na. Ginawa ng parking. Oo, nilinis na. Di ba, dati, di ba, may mga tinda-tindahan Oo, po, na. mga illegal settlers, Oo. meron doon, malinis na yon. hala. Oo, nilinis na. At saka ito na, sa paglilinis nila, may isang tao na apektuhan doon. Ay, Oo. Ayun, kita mo na oo. yung building ng Senate tsaka GSIS. Yes, malinis na. Ay, totoo nga malinis. Kaya itong tao na ito na apektuhan kasi, doon siya kasi dati nakapwesto. At nung una kasi, hindi ba kini-question yung pwesto niya na marumi, o dapat daw mayroon na kasi hindi dapat doon, dapat ilagay siya doon sa magandang pwesto kasi dinudumog ng tao ito noon. Talagang ang tao pila-pila Ay, daan. ditanggal na siya doon. Ay, wala na siya kasi nilinis na eh. Pero ano ang ikinakabit ng mga kababayan natin? Kasi parang nagsasarado na ang mga ano niya. branches Oo, hindi. niya. Kasi nga ito daw, una-una kasi, di ba, nung sumikat siya, talagang maraming humanga talaga sa kanya, sa pinanggalingan niya. Kasi talagang kayod marino siya para maano niya yung pangarap niya. Ito na, nung makanta niya na ang pangarap niya, yumabang siya. Oo. Basta talaga yumayabang. Walang nagaganap. Oo, marami pupunta doon na, siyempre ikaw pag kilala ka na, di ba? Marami pupunta, magpapapicture, lalo ng mga taga-probinsya, galing ng probinsya, pupunta pa doon. Kasi, siyempre, papakita nila, hoy, galing ako doon sa tignan mo, may picture kami ni Ni Chucho. Ni Chucho, di ba? Eh, sikat to, di ba? Tinipilahan ito. Pero ngayon, iwan ko lang kung saan na siya pwesto. Ito ba yung pagka sinabi mo, magpapabati naman po kami. Ganon. Ito ba yun? Nilipas din yan. Lilipas din yan. Nilipas. Ganon. Diba? Sabi, busy ako. Naunayabang, ano. Kawawa naman siya. Pa-picture po, busy ako. Diba? Ay. Gumaganon pa siya ng cellphone, diba? Ano ba kasi kinakain doon? Ay nako, di siyempre ang kinakain ng marami na, ay, yung tapa, diba? Sinangag, at saka itlog, diba? Mga ganyan. Tsaka, May sabaw yun. May sabaw pa, may libreng sabaw, may libreng soft drinks pa. ay, Kumbaga sa tao, love team. in Tagalog. Pares. Ala, kawawa naman siya. Sana kasi hindi nauna yung kayabangan. Ikinakabit dun eh. Lalo na ngayon, alam mo, yung mga bashers niya talaga ng bonggang-bongga, ito nagsasaya na lalo na sila. Ayan, At saka, yan ang diba, nangyari sa'yo. Natulad ka na kay Juan. Oo. At saka di ba nung sumikat siya doon, nagpatayo siya ng mga branches. Di ba marami nag-ano sa kanya, nag-i-invest na naghihikayat na, kami yung mag-finance sa'yo, magpapatayo ka dito. Tapos gamitin yung pangalan mo, ganun. Iwan ko lang yung dito sumalapit sa atin, parang close na. Natalo siya doon ng isa eh. Di ba yung sabi ko nga, kumain kami sa Pampanga. Katapat yung kanyang Chubachenes. Walang tao. Ay, kasay. Baka eventually magsasarado na rin. I'm sure, kasi... Ang laki pa naman ng pwesto. Di ba Ayan. napuntahan mo yung dito? Oo. Malapit sa Fairview? Binlog niya yun eh. Oo, di ba? Totoo. Nung una nga ayaw magpa-vlog sa kanya eh. Ay, oo. Nung nakita niya na mataas ang views ni Romel, tsaka lang pumayag. Pumayag na siya. Magbigay ka na ng clue. Nako, ang dali-dali, bigyan ng Ay, clue. oo. Parang wala namang ano to. Wala nga eh. Walang challenge ito. Basta ako'y kakanta na lang ako sa salitang Ilonggo. Ano? Kakanta na lang ako na, Diwata sa talong buhat ng magayon. Sa Tagalog, ano yan? Ano ibig sabihin yan, Wen? Magayon maganda. Magayon maganda. Bicol yun na, yung magayon. At daragang magayon. Hindi, pero may ano din siya. Sa inyo din. Meron din magayon. Ay, magayon na parang ano, Maganda. Maganda ka. Oo. Ay, sa ano pala, Bicol, magayon din. Oo, magayon. Kailangan pa ba natin magbigay? Naku, parang hindi na. Naku naman, Tito Manny at Tita Norsky Garcia, Tita Ace ng Pet Market,
at wating-wating ng London. Kailangan pa ba namin bumuga ni Romel? Yung kanta pa lang go! Diwata sa talon buhat na magayon. Wala nang kailangan. Sigurado naman, mga SNNers, siguradong hindi na kayo manghihingi ng karagdagan pang clue tungkol sa ating BI ngayon. Wala nang mauupo sa inyo ngayon sa row 4, nakatabi ang mabahong basurahan at walang electric fan. Na ang tawag dun ay Wrong Earthculator. ay nako, kaya naman. Mag-subscribe na po kayo at mag-like, mag-share at pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Marami pong salamat. Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang ang bell icon para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang palagi kong pinapaalala sa inyo na please, don't skip at supportan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Ayan. Kaya naman, mga SNNers, happy? Di ba kaya? Happy? Maraming salamat pong muli sa inyong suporta, tiwala at pagmamahal. Kayo po ang aming inspirasyon. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ating programa, ito po ang Showbiz Now na! Yay! Diwata! Yun pa rin.